Mukhang hindi na nahintay ang February, yung one-year bar. Oo. Narito sa ating linya si Senador Antonio Trillanes IV. Ayan. Senador Trillanes, Igan at Connie, magandang umaga. Good morning po, Ah, Senator. magandang umaga po sa inyo, Igan at kay Miss Connie. Opo. So hindi nyo na Opo. nahintay itong impeachment. Ito rin yung mga kasong isinampa at dati mo nang ika nga nababanggit, nabubulgar sa ombudsman Opo. naman. At doon na ako talagang gustong matagal ko nang mabuksan yung joint account nila ni dating Pangulong Duterte. Opo. Opo. So, ito po, yung mga final namin kahapon, 23 counts po yon. Ang isang common lang na na-file dyan, yung 650 million confidential funds na final din ng civil society groups noong December. Pero dito, sinama lang po namin yung mga aligasyon po ni Mr. Ramil Madriaga. Then marami po kaming mga idinagdag na first time lang po itong naisampa, no? Yung 2.7 billion pesos na winaldas din na confidential funds when Sara Duterte was mayor of Davao City. Meron ding 8 billion pesos na overpriced laptop scam nung siya ay DepEd Secretary. Tapos may 12 billion na COA disallowances sa DepEd, 7 billion unauthorized cash advances. Tapos ito, yung 2 billion pesos ill-gotten wealth, base dun sa mga bank accounts na discover natin noong pang 2016. Right. At yung tumatanggap siya ng dividendo galing sa drug lord when she was mayor from 2011 to 2013. Lahat po yun ay naisama namin dun sa kaso kahapon. Okay. So, kasi para dun sa Hindi mga... ito rehash, Oo. Senador. Hindi po rehas ito. At dito lang nila to, actually yung mga na-mention ko, mga bilyon-bilyon na yan, ito po ay lumabas dun sa Quadcom hearings, pero ang mas nabigyan ng atensyon, yung Mary Grace Piatos, yan yung 650 million. Pero marami pa pong anomalyang na-discover doon sa mga hearings na yon. Oo. At yun po ang kinuha natin yung mga dokumentong ebidensya doon at sinampa natin. Sundan ko Kumbaga- lang, yung Madriaga ba, hindi mo na tisod dati? Bago lang ito ngayon? Bago lang po ito. Hindi mo siya kilala. Nakausap ko last week, chinek out ko bago ko isinama itong yung allegation niya. Oo. So, may mga agam-agam pa rin ako, but generally yung mga ibang na-mention niya, nag-check out naman when I got out. So, hindi lang ito yung nag-iimbento lang. So nakausap niyo po siya, scammer. Senador? Opo, nakausap ko siya, nagpaalam ako doon sa abogado niya at doon sa kanya mismo. So, Aha. bumisita po Ano tayo. po ang... At ano, Yun. Ano po yung mahalagang nag-check out? Oo. Oo, sinasabi niyong tumugma naman. May mga, habang nagkikwento kasi siya, so nagte-take note yung kasama ko. So, at the end of that, sinasabi ko, lahat ito, i-check out ko bago ko i-check ko, i-validate ko yung mga impormasyon na sinasabi mo. Hindi ko basta-basta yayakapin yung sasabihin mo. Opo. So, yun naman. So, paglabas namin, lahat nung mga na-mention niya, nag-check out naman, na-validate naman. But still, alam nyo, kasi he admits na talagang gumagawa naman siya ng krimen, basically. May mga talaga, may mga gaps pa rin. But yung portion ng allegation niya na siya yung naghahatid ng pera, binibigyan siya ng pera at hinahatid niya, yan yung allegation niya Oo. at nasa posisyon siya to commit those acts na sinasabi niya. So So yun lang naman yung kwan ko po. Pero ang naratibo yeah. ng kampo niya ganito, Senador, no? Ito'y mga aksyon ninyo, ang layon lang daw, mapigilan na maging Pangulo siya sa 2028. Pero pag binusisi nyo naman yung mga dokumentong hawak ninyo, nakakalimutan yung pananagutan ng isang Kaya yun government po. official, di ba? Lagi tayong nakatuon sa 28 election na mapigilan siya maging Pangulo. Oo nga po Pero kung maalala po ng mga kababayan natin, 2016 ko pa ito nilabas Hindi nga siya mayor noon Oo. Wala siyang pwesto noon. Oo. So, ang tanong nga ho dito,
kung papanagutin natin yung isang opisyal, kailan natin ifa-file ito? Yung election, 2 years away. Ilan ba dapat? 3 years away? Mm. So, pagka ba nagsabi ka na tatakbo ka, hindi ka na pwedeng kasuhan? Hindi Okay. po. Sa Okay. sistema natin, kapag gumawa ka ng krimen, kailangan ka managot, may eleksyon man yan o wala. Ganun Okay. lang po, Sir, kasimple. ano, detalye lang natin kasi parati hong sabi nyo nga hindi masyado naha-highlight. Pero ako for Mhm. so many reasons, syempre nakaka-alarm yung inyo pong sinasabi na katiwalian sa pagtanggap ng pera ti umano mula sa drug lord, no, nung siya pa ay Mhm. mayor. Syempre ang sinasabi parati diyan, ano ang matibay na ebidensya, papaano nakuha? Para lang ho malinaw din dun sa mga Hindi nagda-doubt. siya hearsay. Oo. Opo. Ito po ay nakalap namin yung mga dokumento na naibigay sa akin noong 2016, before the 2016 elections. Ito ay inilabas ko. So, kasama dun sa mga listahan po yun ng mga bank accounts, flag transactions, may mga pangalan na Mm. nagbibigay ng may pattern ho eh. Every 6 months pumapasok yung pera. Tseke po ito. Binibigay Okay. sa kanila, tseke, nakapangalan kay Baste, Pulong, Sara, Hanilet, Kitty, pati kay Digong. Mhm. Every 6 months pumapasok. So nung time na yon, hindi ko pa alam kung ano ba itong tao na ito, no? Sami Uy ito eh. Mhm. Ano ba negosyo nito? So nagre-research ako, ito may illegal gambling ano siya, tapos kapartner ni Digong sa ibang negosyo, parang ganun yung hindi ko pa nadidikit. Tapos nung pumasok itong si Las Cañas, eventually nung nag-submit siya ng kanyang affidavit sa ICC, 186 pages, doon lumabas yung pangalan. Ito nga si Sami Uy, kapartner ni Michael Yang sa doon sa illegal drug trade. So drug lord sila. Okay. Doon lumabas, teka muna, binalikan ko yung mga accounts na yon. Doon nga, eto, pumapasok, dividendo ito kasi 40 to 50 million pesos ang natatanggap nilang pamilya Oo. every 6 months. At nung time na yon, mayor siya 11, Mhm. 2011 to 2013. Tapos itong dokumento na ito yung isinumiti ko doon nung nag-file ako ng plunder laban kay Digong noong 2016. Mm. At nag-imbestiga yung ombudsman ito. Si Overall Deputy Ombudsman Karandang, nung time na yon, ay para ma-validate yung aking aligasyon, kumuha siya ng dokumento from AMLAC. Amlak. Nakakuha siya. O, ngayon, sinabi ni Karandang, parehas yung nakuha niya sa AMLAC doon Okay. sa Hawak mo. dokumentong sinumiti ko. Kaya pinursu niya yung investigasyon. At Patatanggal dahil siya. dahil sa statement na yun, tinanggal siya ni Digong para mahinto yung investigasyon. Okay. Fast forward po tayo nung 2024 nung nagkaroon po ng Quadcom hearing na nagkasama kami ni Digong. Prinisenta ko po yan doon sa Quadcom. Sinabi ko, dito, once and for all, madaling ma-prove. Kung mali ako, pwede ko makasuhan ng perjury, simpleng magsasign lang ng waiver. Sabi nung chairman ng Quadcom, Aha. pwede ho ba kayong pumirma? Aba, namimilipit, paano umiwas doon sa pagpirma ng waiver tapos hahampasin ako ng mic. Mm. Gumawa ng eksena para lang makaiwas. So, in fact, si Sara Duterte, nakaupo nun sa likod. Mm. Wala siyang komentaryo at all about those documents kasi alam niyan totoo. So, Okay. yan po, solid po yung tinitindigan natin as Oo. far as that is concerned. Oo. So ito So, sa ombudsman na busy sila sa flood control eh. Mabigyan Eh, kaya ng pansin 'yan. yun nga po, kaya nga nanawagan ako kasi, teka muna, si Senator Bong Revilla pinakulong, 90 mabilis, million. less than 1 month, 90 million pesos yung issue. Hindi natin minamaliit yung 90 million Of course, pero oo. ito naman, billion-billion po ito, daang-daang milyon. Baka pwede nyo naman bigyan tsaka mas mataas na pwesto, di hama. Mhm. Kaya incumbent ito si Vice President. Hindi ba mas urgent ito? Mhm. Kaya dapat pagtuunan ng pansin yan. Okay. Mhm.
So, sa Opo. ngayon po, ano po ang direksyon din siguro? Kasi parang nakita, di ba, na nag-post kayo na magkakasama ho kayo sa oposisyon. Yeah. Opo. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, wala lang daw yun dahil parang kayo ho, normal lang daw na nagkikita-kita kayo. Baka may mga napag-usapan din ho kayo na patungkol ho dito? Sa mga Yes, sinampa nyo? lang, nag-updates lang naman po sa iba't ibang mga ginagawa. So, Mhm. maraming nasakop dun sa conversations na yon. Yung sa kasalukuyan at sa hinaharap. Mhm. Ganun lang naman po yan. But uh, rest assured, tuloy-tuloy po yung consolidation. Kasi ganito to, napaka-importante po nung halalan sa 2028. Hindi Mm. tayo pwedeng mahuli na naman sa preparasyon. Kaya kailangan gawin na yung nararapat Okay. sa Pero lalong Okay, madaling pero panahon. ang reklamo sa ombudsman, Mhm. merong nakaabang na impeachment na naman sa Pebrero eh. Opo. So, So, okay lang ba yun na pwede bang oo. i-consolidate itong mga evidences hindi na iba to with yung iba process hindi mari pa, ng no? Yes. impeachment Oo eh. nga eh. Oo. Pero puwede po 'yan kasi yung Okay? impeachment naman kasi is administrative in nature. Ang Okay. penalty niyan matatanggalan sa puwesto. Right. Ito po criminal in nature na Mm. may pagkakulong ito. At yung ebidensya niyan puwedeng gamitin sa impeachment Pwede at rin. itong yung i-file nung December, basically grabe ho yung documentary evidence na sinubmit nila Aha. for the 650 million plunder. Ito, idadagdag lang nila yung allegation ni Ramil Madriaga doon Mm. sa pag-distribute ng pera para mas mapalakas Opo. yung kaso. So, Pero Ganun po yun. sa pangkalatan nga po itong mga ganitong aksyon nyo, Senador Trillanes, talagang Opo. hindi siya karapat-dapat na maging Pangulo sa 2028? Dapat naman po, no? Ito lang yung video kung saan siya nagbanta na papatayin niya yung presidente, mm. hire siya ng assassin, tapos yung isang video na pupugutan niya yung ulo ng Mm. presidente, uhukayin niya yung ito ay aksyon ng taong hindi mo pwedeng bigyan ng kapangyarihan ng presidente kasi aabusuhin po yan. Okay. Tapos, yeah. So, magnanakaw na yan, papatay pa ng tao yan. Yan po ang warning sa ating lahat. Okay. Sir, ito lang Opo. parang ano ba ang stand ninyo o ng inyo pong sa opposition ano bilang nagkita-kita kayo? Dahil pati ho syempre si Pangulong Pangulo. Bongbong Marcos hindi ba nahaharap din sa impeachment. Are you for it Mhm. na I mean matanggal sila? I mean obviously si VP Sara May sabi akusasyon nyo. din ng Oo. pagnanakaw. Pero itong dalawang pinakamataas na pinuno pag natanggal ang panganib naman diyan yung sa ekonomiya at babagsak ho tayo as a nation. Mhm. Yan po ang pagsubok ng ating democratic institutions. Mhm. Hindi po supposed to be as designed, kaya nating ma-withstand yan. Ang ho natin, it's unfortunate, yung mga nag-file ng kaso against President Marcos, that is their right, pero kailangan tindigan din nila nung ebidensya nila that Mm. should be able to withstand. Itong sa amin, ito rin, papanindigan namin ito. I think, ano naman yan, ano yan sa isang demokrasya kailangan pagdaanan ito Pero pagka naman nalagpasan natin ito, mas mainam na yon kaysa naman ito-tolerate natin para lang Mm. hindi tayo sabihin ng mga negosyante masyado magulo. Teka muna, lalong masisira yung negosyo nyo pagka tuluyang kayong ganito. Oo. Eventually, pagka nagkapatayan na naman, All right. saka tayo mag-iiyakan. Gano'n na naman Okay. ho. Alright. Yun ang problema. Ay, Opo. maraming Thank you po salamat sa po inyong sa oras. pagpapaliwanag, Opo. Senador. Ingat po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Dating Senador Antonio Trillanes de Fort, kaugnay ng sinampan nilang reklamo sa Ombudsman at ito'y kaugnay ng mga isyong corruption laban kay BP Sara Duterte. Nakipag-ugnayan po tayo sa kampo ni BP Sara Duterte at hinihintay po yung statement niya Oo. ayon doon sa kanyang abogado. Ayon po sa tagapagsalita niya, yun nga, aantayan yung kanyang statement na lang partner.
matatandaan naman na sa una niyang pahayag, tinawag ni Vice President Sara Duterte na fundraising daw yung inaasahang muling paghahain ng impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. Ito, ombudsman to eh. Oo. At saka ito sa ombudsman. Yun ang inaantay natin na reaksyon kasi bago naman ito At sa inaasahan ombudsman. na niya yun. Oo.